parang may bandage sa puso. Sa kabila ng ngiti Wala at na kasiyahan na dulot niya, kilala nga ba natin ang tunay na Beverly? Halina't tunghayan natin ang kwento ni Beverly, isang patotoo ng buhay na binigyan ng tunay na pagbabago ng Panginoon. Nung bata pa ako, naitanim sa isipan ko na wala akong kinabukasan, wala akong kwentang anak. Sinasampal, sinasaktan ako. Sinasabi siya, abnormal kang anak. Wala kang kwenta, paglaki mo, wala kang silbi, wala kang kinabukasan. Ito rin ang tulak sa akin na umalis sa poder na aking magulang at mag-asawa ng 15 years old. Ang maagang pag-aasawa pala ay magdudulot pa ng mas mabigat na pasakit sa kanyang buhay. Noong una, maayos naman ang pagsasama namin. Binayaan kami ng 4 na anak. Ngunit sa hindi inaasang pangyayari, dinapuan ang panganay kong anak ng polio. Yung hipag ko, napunta sa bahay namin na bakit hindi mo pupunta sa church namin para mag-pray yung anak ko. Yung pinag-pray nila, instant gumaling yung anak ko. Ang kagalingan ng kanyang anak ay nagbigay daan upang isuko ni Melinda ang kanyang buhay sa Diyos. Nung matin ako ng Bible study, pagdating ko sa bahay, nakaabang na yung asawa ko. Galit na galit, sinampal ka agad ako. At sabi niya, ba't nag-Bible study ka? At doon nagsimula yung pagbubog niya sa akin. Sinasaktan ako at pinapatigil na ako sa Bible study. Madalas ng pag-alis niya sa bahay, isang linggo, uwian lang kami ng 50 pesos. Nagbibinta ng droga. Minsan pag uwi niya, wala pa kaming kain. Andun, binubugbog naman ako, ba't daw hindi ako nagsaing. Nagmariwana at saka yung lahat-lahat na ng mga bisyo nandun na sa kanya. Tsaka lagang binubugbog. Laging sinasaktan, umaalis, pagdating bugbog. Nagdesisyon si Melinda na hiwalayan ito at pumunta ng Maynila dala-dala ang kanyang bunsong anak. Nanirahan siya sa kanyang pinakamalapit na kapatid na si Marisa. Nagiging maganda na ang takbo ng buhay ni Melinda. Sa kasamaang palad, lahat ng ito ay nahinto sa pagkamatay ng kanyang kapatid. Nung namatay yung kapatid ko, pinipilit ako ng bayaw ko na magpakasal sa kanya. Kaya hindi ko nagustuhan yun, kaya umalis na lang ako sa bahay. Wala kami ibang kakilala na matutuloyan dito sa Maynila. Kaya naisipan kong tumira ng aking anak sa jeep sa loob ng 1.5 taon. Lumipas pa ang ilang buwan. Naguguluhan at nahihirapan na si Melinda sa mga nangyayari sa kanya. Kahit sino ng lalaking kinakasama ko, karelasyon ko, nalulong din ako sa pag-iinom ng alak para lang maibsan na ang sakit na naranasan ko. Sa paglipas pa ng mga araw, napapabayaan niya na rin ang kanyang anak at ito'y nagsimulang malulong na rin sa bisyo hanggat sa ito'y kinuha ng DSWD. Isang araw nakita ko yung kaibigan ko na nag-alok sa akin ng trabaho. Doon kina Rose na mag-alaga sa kanyang matandang ina, ang pangalan si Nori. Ang inaakala niyang kaginawaan sa trabaho niya ay isa palang pasakit na dadagdag sa karanasan niya sa buhay. Lagi akong kinukulong sa may budiga. Naabutan na lang ang pagkain. Baka pag nakawan ko raw sila at lalayasan. At si Rose naman, minsan pagkakamali, sinasampal ako. May namatrato ako. Sa loob ng 4 na taon na paninudbihan ko sa kanila, hindi ako sinasahuran. May laging pumupunta doon sa bahay ng mga amo ko na nag-Bible study ng pangalan na si Brother Buddy. Nung pagbisita ni Brother Buddy, lumapit ako para maipanalangin. Habang nilalihansa ko ni Brother Buddy, damang-dama ko ang presensya ng Panginoon. Sinuko ko muli ang buong buhay ko. At dito siya'y tuluyan nang nakaalis. Nagdesisyon akong bumalik sa Mandaluyong para sa pagbabasura. Sa 3 buwan kong pagmamasura na pinamaltrato ako ng amo ko,
Kinukulong ako, pinapatulog ako sa kulungan ng aso. At sinabi ko sa Panginoon, Panginoon, di ba mayaman kayo? Yung ibon nga, pinapakain nyo. Ako pa kaya. Yung anak mo, hindi mo pwedeng pababayaan. Umalis siya sa kanyang pinagtatrabahuhan at nanirahan sa kanyang kaibigan na si Marlene. Araw-araw pa rin siyang nagbabasura mula Guadalupe hanggang Crossing upang masustentuhan ang sarili. Nung isang taon, sa pagbabasura ko, doon ko naalala yung sabi ni Brother Badin, nasa Mandaluyong pala yung ang church. Kaya doon ako hinanap ko na kaagad. Nung nakilala ko si Sister Tracy, ang sabi niya, sis, magpatuloy ka lang sa pupunta dito sa church. Sa Pastor Ray, sa Ma'am Joy. Isang lingkod ng Diyos na doon ako naninilbihan sa kanya ngayon. Na hindi ako tinuring nakatulong, hindi kapamilya. Dating buhay ko, isang kasahan, isang magbabasura, mamulong sa ibang lalaki. Kung gaano karumi, kung gaano kalaki ang kasalanan. Kung tatanggapin mo lang si Jesus, siyang magbabago sa buhay mo. Ngayon, nagbago na ang pangalan ni Melinda. Siya ay kilala na sa pangalan na Beverly, na ang ibig sabihin ay Field Near River. Ito din ang sumisimbolo sa bagong katauhan niya sa Panginoon. Si Beverly ay tapat nang naglilingkod sa Diyos bilang isang aktibong miyembro ng Gatekeepers Ministry. Dito ko nakita ang pagbabago sa buhay ko. Sa pagpapatuloy ko na sa pagpupunta dito, laging nangungusap ang Panginoon sa akin.